Happy Sabbath, Church! Ayan, thank you po for that wonderful song. Is it amazing love of the Father na isinend niya ang kanyang bugtong na anak to die for all of us. So, kamusta po kayo mga kapatid? Medyo hindi po malakas ang boses na maririnig nyo ngayong umaga. Kabaliktaran ako ni Dade ng kanyang lakas na magsalita. So, ina-appreciate ko po palang mga kababaihan sa kanilang pangunguna. Alam niyo mga kapatid, nang ako ay naging nanay na rin, nalaman ko talaga ang kabisihan ng mga nanay. Yan sila ay hindi maganda ugaga sa tahanan, but sa gawain ng Panginoon ay marami rin silang panahon. So, masaya po mga kapatid na maglingkod talaga ng sama-sama. Yung mga kababaihan, kapag po sila ay sama-sama, masaya silang naglilingkod sa Panginoon. So today mga kapatid ay, madalas po mga kapatid ko, ang inyong lingkod ay hinihilingan to speak din sa End It Now na panahon, yung kapag Women's Month. Pero ang inyong lingkod madalas ay tumatanggi sa mga paanyaya na yon. Kasi po mga kapatid sa End It Now, many years na nagdaan na iba-iba ang mga topic doon. Mabibigat ang mga topic doon. It's abuse sa kababaihan, sa mga asawa, sa anak. Hindi ko po kayang tumayo dito sa harapan. Baka mag-breakdown na lang po ako dito, so hindi matatapos yung salita. But now, kakaibang abuse ang ating pag-uusapan na neglect na natin mga kapatid. Ito ay yung abuse sa sa mga nakatatanda. So ang sabi diyan, ang ating pong topic is all about igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Naririnig po ba ako ng mga bata doon sa loob? So this message mga kapatid is a reminder for us na mga anak at the same time yung mga magulang na minsan din ay naging anak. So it's a reminder. Kaya mabuti ang Panginoon, it's a timely message para sa atin ngayon. So ito, alalahanin natin ngayong araw ang mga sacrifices, mga pagmamahal ng ating mga magulang sa atin. Kasi nakakalimutan natin yan, malalaman natin mamaya mga kapatid. Paano ba daw natin pinahahalagahan ang ating mga magulang, ang mga nakatatanda? Kamusta sa loob ng ating tahanan? Talaga bang nabibigyan natin sila ng pagmamahal na deserve din nila? Ang ating mga magulang na nandyan sa atin, so malalaman natin yan mga kapatid. Kaya mahalaga, itong topic natin na ito mga kapatid is very, very close ito sa heart ni Jesus. Kaya nga nasama ito sa 10 Commandments. Very malapit ang topic na ito sa ating Panginoong Jesus. Next. Paano po ba ito? Sabi ni Dad, di daw siya makakonect. Ako rin. Next po ba? Saan po? Next. Oh, ayan. So, yun. Sabi po dyan, pang-aabuso sa matatanda. Ang pang-aabuso sa matatanda ay suliranin na nagiging laganap na sa mga bansa sa buong mundo. Take note mga kapatid, hindi lang sa Pilipinas, not just in the Philippines, but ito ay nararanasan na rin sa buong mundo. So nakakaligtaan natin ang paggalang, ang pagbibigay ng respeto sa ating mga nakatatanda, sa ating mga magulang. Yan ang dapat nating alalahanin sa panahon ngayon na nakakaligtaan natin silang bigyan ng nararapat na parangal na para sa kanila. So salamat sa programa ng End It Now dahil ito ay nire-remind ang ating tahanan, lalo na tayong mga Christian family. Dapat ay hindi, kung alam natin na nangyayari ang mga kasamaan, pag nanood kayo ng TV ay talagang makikita mo na in reality na nangyayari na may mga magulang na sinasaktan ng kanilang mga anak. Nakakaranas sila ng maraming abuse sa loob ng tahanan. So tayong mga Christian family na
na ang ating mga magulang ay godly parents. Let's be grateful mga anak na meron tayong magulang na inililid tayo patungo sa ating Panginoong Jesus. So ang topic natin today ay very, very close. Sabi ko nga, sa heart ni Jesus. That's why isinama niya ito sa 10 utos, sa kanyang banal na utos. Ayan. So mga bata, sabay-sabay nating basahin ang 5 utos ng Panginoon sa atin. Go! Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, mga bata, lahat tayo magbasa, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So before we discuss it deeper mga kapatid, let's all pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tulungan niyo kami, ihanda niyo ang inyong bayan, tulungan niyo ang inyong lingkod na ang tanging mensahe ninyo para sa amin ang siyang aming marinig. Maraming salamat, ibuhos po ang inyong banal na spirito sa kalagitnaan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago natin i-discuss mga kapatid ng malalim ang utos na yan, ay gusto ko munang ipaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng pamilya. So, sabi nga 'di ba, kung nandito kayo ng fellowship natin, talagang maganda yung topic na papanganga na lang kami ni Dad sa galing ng speaker and then sa mga mensahe na ipinadala ng Panginoon sa atin. Ang ating pamilya mga kapatid, diyan natin nararamdaman ang unconditional love, tama? Diyan dapat natin nakukuha ang pagmamahal na walang kapalit. And then, ang ating pamilya, ang ating lasting companionship. Iwanan na tayo ng iba, ng kaibigan natin, ng mga sweetheart natin. Ang ating pamilya ay nananatiling nandyan sa atin. Tama po? At ang ating pamilya, ang ating home, ang ating tahanan, sila ang ating unang church. Sila ang ating unang church, mga kapatid. Sa bahay, itinuturo ng magulang ang values para sa mga anak. And ito rin ang ating tahanan, ang ating pamilya, ang ating first school. Dapat, bago pumasok ang ating mga anak, ay tayo na muna ang unang nagturo sa kanila ng mga bagay na dapat at hindi dapat. Sa tahanan, dapat unang nangyayari yan. Ang tahanan din natin ang ating hospital, mga kapatid. Diyan tayo ginagamot emotional, kapag nasasaktan tayo, may heartaches tayo, and our physical na katawan. Sila din ang gumagaling sa atin. Yang tahanan natin ang ating hospital, unang hospital. And then, ang ating ding pamilya, ang ating tahanan, ang ating first government, tama? Sa tahanan din mga kapatid, ay diyan natin unang natututunan ang respeto. Nagpapasakop tayo sa otoridad ng ating mga magulang. Ayan, diyan natin natutunan yan ang respect una sa ating tahanan. At sa tahanan natin, sa ating pamilya, diyan din natin na-express ang ating mga nararamdaman. Kaya nga may mga honest na conversation sa loob ng tahanan. No, yung inner feelings natin, doon natin na ilalabas sa ating mga magulang, sa part ng ating family. Kaya nga, ang ating pamilya, mga kapatid, it is our safest na lugar para sa ating lahat. Ito ang pinakaligtas na lugar kung saan nade-develop ang ating 4 aspects of life. Ano yon? Yung spiritual natin, physical natin, emotional, intellectual. Diyan yan unang nangyayari sa loob ng tahanan. And our parents, mga kapatid, take note ha, ang ating mga magulang, ang unang teacher natin in all of those things. Sila ang ating teacher, sila ang ating unang guro na nagturo sa atin ng lahat ng mga bagay na yun. And because of that, mga kapatid, tama ang Panginoon. Tama ang Panginoon na igalang natin sila. God is right, mga kapatid. They deserve honor coming from us. Deserve nila talagang igalang. Tama ang Panginoon sa lahat ng bagay na yun. Kung ano ka ngayon, that's all because of your parents. Hindi mo mararating tong narating mo ngayon kung hindi dahil sa kanila.
Binavalue na, ano ba, ang pag sinabing honor, ano ba yon? So it's valuing our parents, mga kapatid. Because they are God's partner. Partner sila ng Panginoon, mga kapatid. And tinuturo natin sa ating mga anak that God is the author of life. Tama po? Itinuturo natin yan sa ating mga anak, di ba? Na ang Panginoon, siya yung author ng buhay. At ang ating mga magulang, they need to cooperate sa Panginoon in order for you and for me na mabuhay sa mundong ito. Kaya tayo nandito dahil ang ating mga magulang, they are God's partner. So they deserve our honor, mga anak. Sa paggalang, mga kapatid, sabi nila, outdated na daw ang utos na ito. Hindi na daw po ito akma sa henerasyon. No. Kapag wala yan, tingin ko, mga kapatid, walang kaayusan ng buhay. Walang kapayapaan. Ang pagrespeto sa mga magulang ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating lahat. Ng kaayusan ng pamumuhay. Sino ba ang gustong mabuhay sa mundo ng matagal? Na nakikita pa nating nagiging masaya ang ating mga magulang, na habang nararating natin ang ating pangarap ay nabibigyan natin sila, napapasaya din natin sila. Yung makita natin, yung humaba ang buhay natin. Sino dito ang gustong humaba pa ang buhay? Na makitang mag-enjoy ang ating mga magulang. Isa lang ang sikreto, mga kapatid. Ayan mga anak, igalang ang mga magulang. Ganun lang kasimple ang gusto ng Panginoon sa atin. Actually, madaling sabihin po ito, pero totoo. Sa paglipas ng panahon, ayan na siya. Ako ramdam ko, pinanganak ako 1991. Dati po sa amin, kapag may makita kang matanda, kahit hindi mo yon kamag-anak, bless. Yun po ang way of paggalang sa amin. Sa mga Bisaya part, mga kapatid, hindi uso yung I love you, mommy, hindi kami expressive, hindi kami masalita. Pero alam nyo po, ipinalaki kami ng mga magulang ko sa loob ng tahanan namin. Hindi ganon uso. Ay, bless lang talaga yung sign of respect namin. And makita mo yung pagtutulungan. Sa loob ng bahay namin, mga kapatid, kung makakapasok kayo sa munting tahanan namin sa Palawan, it's kubo-kubo lang. But then, makikita mong malaki, ang nakalaminate yung ni mama, yung motto ni mama ko, na doon ang nakalagay, sama-sama sa hirap, sama-sama sa ginhawa. Ayaw ng mama ko na kapag nagtatrabaho siya, pahiga-higa ka dyan, dapat lahat nagwo-work. Para pag tapos na, ay sabay-sabay din kayo magpapahinga. Yun yung ibig niyang sabihin na sama-sama sa ginhawa. Yan ang role ng mama ko. Kaya nasanay po kami na sa bahay, hindi pwedeng porque nakakapagbigay ka na sa magulang mo, pagdating sa bahay, di ka natutulong. Mga kapatid, parang ako din sa sarili ko, parang pag uwi ko ng bahay, automatic talaga, i-give, mga kapatid. Parang nasanay na yung katawan ko dahil doon sa itinuro ng mga magulang namin sa amin. So mga anak, ang pagrespeto sa magulang, it's not about them. It's not about them. Rerespetuhin mo lang sila dahil nire-respect ka rin nila back. No, it's about you. Kung mahal mo ang Panginoon, nataliwas naman sa kung paano mo irespeto ang magulang mo, magkaiba din yon. Pag mahal natin ang Panginoon, makikita ito kung paano natin irespeto ang ating mga magulang. Kaya ako, kapag may mga batang nakikita kong magalang, talagang na-appreciate ko, tinitingnan ko kaagad yung mga magulang niya. Sabi ko, natutuwa ako na, wow, grabe. Kahit malalaki na sila, nandun pa rin ang pagmamahal nila sa mga magulang. Alam niyo, mga kapatid, yung mga kabataan ng Imelda pumunta sa bahay. And ako, busy naman ako sa kusina. Pero grabe, sabi ko, kailangan lahat ng ginagawa ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan lahat ng ginagawa ko ay tahimik ko lang na ginagawa. Kasi nakikinig ako kung ano yung pinag-uusapan nila. And sabihin ko sa inyo, mga magulang ng Imelda, you did a great job. Walang tanging hiling yung mga anak ninyo ay talagang puro appreciate sa kabutihan ng kanilang mga magulang. Sa
sa example ng kanilang mga magulang. Kaya sobrang naa-amaze ako na akala nyo lang, lahat ng ginagawa ninyo ay walang effect sa inyong mga anak. Nakikita nila ang inyong sakripisyo, mga magulang. And doon sa mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang, soon ay itatanong ng Panginoon sa atin kung kamusta ang mga magulang na ipinagkaloob sa atin. Nakuha ba nila ang pinakamataas na parangal na para sa kanila? So ano ang ating isasagot, mga anak? So, kaya nga mahalaga na igalang natin ang ating mga magulang dahil deserve nila ang mga bagay na yan. Ayan, ayon sa World Health Organization, ito po, hindi ko na yan inayos, sabi dyan, ang pang-aabuso ay pagpapabaya sa mas nakatatanda ay maaring paulit-ulit na gawa. So ayan, ang pang-aabuso na ito ay maaaring physical. Ayun na nga yung sinabi ko kanina, mga kapatid, na nakikita natin na meron talagang mga anak na sinasaktan ng kanilang mga magulang. Meron din ba kayong napapanood na ganon or kakilala na ganon or kaibigan na nakikita nyo mismo sa mata nyo na sinasaktan nila ang kanilang mga magulang? At kapag sila ay mababagal, naiinis tayong mga anak, hindi nyo ba alam nung si Pen ay baby, mga kapatid, siya na mag-practice ng paglalakad, and then ngayon na kayo ay mga malalaki na, iiwanan nyo na ang inyong mga magulang. Sad to say na mayroon talagang mga ganon. Nararanasan ng mga magulang natin ang physical na abuse na dapat ay hindi nila maranasan. Emotional. Eto mga kapatid, ang mga matatanda kapag sila ay may edad na, matampuhin na sila, kagaya ng lola ko nung nakatira sa amin. Sinabi lang, kainan na namin. Tapos nagsando ka agad yung lola ko ng maraming kanin. Sabi ng mama ko, tingnan mo boss. Ang tawag niya po sa papa ko ay boss. Tingnan mo si mama. Parang na-offend po siya doon kasi ang gusto lang ni mama sabihin, ang dami niyang kinuha ng kanin na which is bawal na sa kanyang maraming rice. So, nagtampo agad siya. Ganun na sila ka-emotional mga anak. Kaya nga, pipiliin natin, pag-aaralan natin yung mga salitang dapat natin gamitin sa ating mga magulang. I-appreciate natin. Bagamat sila ay meron ng kahinaan, meron pa ring wisdom na ibinigay ang Panginoon sa kanila. So, maging mapalad tayo na nakasama natin ang lola natin, yung ating nanay. Still, kami ni Dad, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Same na buhay pa ang aming mga magulang. Kaya kahit malayo kami, gumagawa talaga kami ng iba't ibang paraan sa abot ng aming makakaya na maiparamdam pa rin namin sa kanila na mahal namin sila. Alam niyo po, si Dad, pag nag-usap sila ng tatay niya, hindi ka pwedeng sumingit. Hanggang sa umabot sila ng 1 hour. Minsan nga, nagla-live na si Dad, tawag pa ng tawag si Papa kasi sinanay niya din, yung si Papa na sa tuwing may gustong ikwento, ay pinapakinggan niya. So gusto ng mga magulang natin yan, mga anak, na bagamat busy na rin tayo sa ating buhay, ay still magkaroon pa rin tayo ng time to listen to them. Mahalaga yon. Nasa time na sila ay mahina na, ay mai-experience pa rin nila ang mga bagay na to. Kasi nung bata tayo, ang lahat ng detail ng life natin ay alam nila. Ngayon na rin naman na tayo ay malalaki na, masaya din sa feeling nila na maikwento mo ang nangyayari sa buhay mo. So sa pananalita, mga anak, ito ay pang-aabuso din na hindi natin minsan ano tayo unintentional na nagagawa natin yung bagay na to na pag nagsalita ba tayo, masakit sa magulang? Masakit sa magulang. Mga magulang, kamusta kayo? Nakakaranas po ba kayo ng ganito sa inyong mga anak? Mga anak, lagi nating alalahanin na respeto ang ating mga magulang. Wala tayong karapatan na sagot-sagutin sila. Sa lahat ng mga sacrifices nila sa atin nung tayo maliliit pa, wala pa yan. Wala pa talaga yan. Ang daming isinasakripisyo ng magulang
para lang mapalaki kayo ng maayos. Lalo na yung mga godly parents natin na talagang ginagawa nila ang mga bagay na ito dahil yun yung utos ng Panginoon sa kanila. Next po, ayan pa, meron nakakaranas sila ng pinansyal. Kami na mga kapatid ko, kapag nagsasama-sama kami mga kapatid, ay pinag-uusapan namin na nung kami ay maliliit, pinagnanakawan namin si mama. Kasi po, pag tinatanong siya, ma, pahingin pera, wala na tayong pera, ganyan. Pero nakikita namin, may siniksik pa po pala. So, kinukuha namin yon. Tapos, sobrang masaya kami, nalilibre namin yung mga kaklase namin. Tapos, alam niyo po yung mama ko, pag nalaman niyang kinuha ang pera, pupunta siya sa school, lahat ng mapapahiya ka talaga. So, minsan, parang nakakatawang bagay lang yon, pero ay isang part na ng pang-aabuso sa ating mga magulang. And sad to say na meron din silang nararanasan sexual na pang-aabuso at the same time ay spiritual. Yun bang hindi nabibigyan ng ating mga magulang ng freedom na mamili kung anong dapat nilang sundin? Ayan. So sabi po dyan, pinayuhan ni Solomon ang kaniyang mga anak na lalaki, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya ay tumanda na. Alam niyo po, ito po mga kapatid, personal experience ko to na ngayon ako ay nanay na ang hirap palang manganak. Akala ko dati, easy-easy lang to manganak. Si mama ko, naka-8 na anak. Mama ni dad, naka-10 na anak. Ay, easy na lang to sa akin nung ako na. Eto na mga kapatid, no? Alam niyo po, nung hindi na kaya, na kailangan, ang option na lang ay cesarean, at nakita ko, pagkahaba-habang injection ang gagamitin sa akin, grabe ng lupay-pay. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakaayaw kong lugar, hospital. Sa hospital, pag nasa hospital ako at ibibipi mo ako, mataas ang BP ko dahil sa sobrang kaba ko, sa sobrang takot ko. Kaya nung i-injection na ako mga kapatid, sabi ko dun sa doktor na nasa gilid ko, grabe ang pihit ko. Parang nasasaktan na yata po siya. Sabi ko, Dok, pahawak. Sobrang takot na takot ako. But that's the sacrifice ng magulang. Lahat ng yon ay gagawin para sa anak. Naalala ko mga kapatid, yung mama ko, akala ko dati, cravings ng mama ko ang buko. Kaya mapuputi ang mga kapatid ko, ay pinagli siya sa buko. Akala ko dati. Ngayon ko lang na-realize, yung tinanong ko na siya kung bakit buko, ay, nanonood po ang mama ko, sabi ko, pinaloadan ko siya, sabi ko ay manood siya. Sabi ko, bakit buko? Ay, siguro dahil mapuputi ang mga kapatid ko, ang cravings po dahil nakikita ko po na buko yung cravings niya. Sabi niya, hindi na, wala kasing makain. Buko lang ang available doon po sa lugar namin. Kaya gusto niyang dumami yung gatas niya. So, buko lang siya ng buko mga kapatid. At ang papa ko, sa tuwing nanganganak ang mama ko, wala sa bahay. Nasa laot po kasi minsan 5 days na naglalaot. Fisherman po si papa. So, 5 days siyang nasa laot. At minsan, kasi kailangan yon pang-provide din kung ano yung mga kailangan bilhin. Hindi pwedeng manganganak siya, mag-wait lang siya doon. Hindi po pwede mga kapatid, kaya 5 days stay sa dagat si Papa habang si Mama ay nanganganak. Ang lola ko lang ang nagpapaanak sa kanya sa bahay. That's the sacrifice ng magulang. Kaya nga, nung nakita ko yon, sabi ko, wala akong karapatan na sagot-sagutin ang mga magulang ko. Nung nakita ko yun mga kapatid, alam niyo po minsan, may mga argument din kami ni Mama na nagkakaanohan kami. May mga argumento din kaming nangyayari sa loob ng tahanan. Hindi rin ako perfect na anak. Minsan talaga may gusto si Mama na hindi ko gusto, parang hindi nag-aayon talaga sa mga kapatid. Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo mga kapatid, mas nakakatulog pa ako pag galit ako kay Dad. Pero sa Mama ko, hindi ako makatulog na hindi ako nagsusorry talaga sa kanya. So kasi nakita ko kung walang karapatan ako na bagabat nung nag-aral ako mga kapatid ay hindi gumastos ang mama ko dahil nag-work ako ng nag-work. Pero still, kung wala sila, hindi ko mararanasan din yung mga bagay na yun. Kaya mga anak, deserve ng mga magulang ninyo na ibigay sa kanila ang paggalang na nararapat sa kanila. So, habang tayo ay lumalaki mga anak, napapansin na natin ang weakness ng ating mga magulang. Nung bata kasi tayo, superhero ang ating mga magulang, ang galing ng mama ko. Kaya nga, di ba,
Akala ko cravings lang ng mama ko ang buko, yung pala pagkain niya na pala yun. So nakikita na natin yung naglalay sila para lang sa atin na masustain tayo. And then, kasi sabi nila, busog sila, bibigay sa atin. Pero hindi yun totoo pala. It's a lie. Na masaya sila, na happy sila pag busog kayo. Ang busog ka na, okay na ako. So, nakikita natin yun na the more na tayo ay nagkakaedad, nakikita natin na ay, char lang pala ni mama yun. Di pala, joke niya lang pala yun. Na yung mga kahinaan nila, nakikita na natin personally. Kung observant kayo mga anak, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Iba sila noong kayo ay bata-bata pa, at iba rin kayo ngayong na sila ay nauunawaan nyo na. But mga kapatid, anuman ang kalagayan, anuman ang kahinaan, anuman ang pagkakamali ng ating mga magulang, ang utos ng Panginoon sa atin ay hindi nagbabago. Yun pa rin. Igalang ang ating mga magulang. Hindi yun nagbabago dahil igagalang ko lang sila, dahil deserve nila, dahil minamahal din nila ako, doon ko lang sila igagalang. Hindi yun nagbabago. Kahit na may mga flaws ang ating mga magulang. Kahit na may pagkakamali sila. Kasi wala ring education sa pagiging isang magulang. Habang kayo ay lumalaki, mga kapatid, mga anak, sila rin ay natututo. Kaya, pagbigyan nyo na sila, patawarin nyo na sila sa mga pagkakamali nila. Alam nyo, ini-emphasize talaga sa Bible yung obedience. At pwede kasi, sabi nga sa Ephesians 6:1, di ba? Obey your parents in the Lord. Kasi sad to say na merong mga magulang talaga na mayroon silang pinagagawa sa atin na against sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinabi doon na in the Lord. Susundin lang natin kung ito ay for God's glorification. Pero kung hindi, mga anak, we can disobey them, but we cannot disrespect them. Pwede natin silang hindi sundin. Pero no, deserve pa rin nila ang paggalang na mula sa atin. Dati hindi ko po ito nauunawaan, pero nang ako ngayon ay nanay na, ang mga kapatid ko po na sa akin, daig ko pa yung mama ko magdisiplina. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, kapag kayo ay nasa akin, wala si mama dito, ako ang nanay. Ako ang masusunod. May time mga anak na tayo ay magpasakop sa ating mga magulang. At may panahon din na ikaw na naman ang mananakop. Ganon lang yun. It's a cycle of life na kung ano ang itinanim mo ngayon, lalo na yung mga babae, kung paano mo ginalang ang ina mo. Tandaan mo kung ano yung mga pain niya, mararanasan mo rin yan. At kapag hindi mo sila ginalang talaga, mas doble pa ang mararanasan mo. Magugulat ka. Mas malala pala. Ito pala yun. Ito pala yung kung bakit sila ganito, ganyan. Kaya, alam niyo po, yung mama ko talagang madaldal yun. Talagang nakakailang words yun sa isang araw. Pero namimiss naming mga kapatid. Kasi po, si dad, siya lang ang hiwalay sa kanyang mga kapatid. Lahat ng kapatid niya, out of 10, siya lang ang nandito sa Manila, ang 9, doon yun sa Palawan. Kaya pag umuwi siya, mga kapatid, reunion na nila. Kami mga kapatid, hiwa-hiwalay po kami. Na alam niyo po, dalawa na lang si mama at si papa na lang ang naiwan. At alam niyo ba, kung makakadalaw po kayo sa amin, ang bahay ng mama at papa ko, nasa gitna sila ng bundok. Sila lang, yung bahay na doon. Sabi ko nga, mauwi ka na ng Cebu kasi andun yung mga kapatid niyo. Ang mga kapatid niya po, nasa Cebu lahat. Ayaw po niya. Gusto niya doon, mapayapa daw. Kaya napapanatag na lang din ako dahil may signal yung part na yun. Pero sabi ko, mama, tatandaan na kayo. Ayoko na alam mo yon, yung hindi kayo nadadalaw dyan, hindi ko alam kung anong nangyayari. Kaya nung bumagyo mga kapatid, grabe talaga ang pag-aalala ko. Alam nyo po, nipahat lang yung house namin. Lahat ng mga bahay sa paligid, tanggal lahat ang bubong, lahat ng mga Pero amazing, sabi ng papa ko nung tumawag siya sa akin. Nung bumagyo kasi, 3 days pa nang natawagan ko po sila. Kasi, yung satellite po doon, natumba din. So, walang signal. Pumunta pa ng bundok na pinakamataas ang papa ko para masagap yung signal na galing sa El Nido. Sabi niya, Nak,
Grabe ang Panginoon. First time ko narinig. Si Papa po kasi hindi pa po siya Adventist until now. Pero wala ka pong, ang ugali niya pang Adventist na mga kapatid. Wala kang maririnig sa kanya. Actually po, stepfather ko lang yon. So, ikukwento ko pa yan sa inyo kung ano. But anyway, mga kapatid. So, na-amaze siya mga kapatid. Ang bahay na parang hindi na-touch. Wala daw basa. Ang bubong, wala man lang nagkaganon. Pero ang mga puno sa paligid, tumba mga kapatid. Even yung mga coconut tree, so sagana na naman sa buko sila mama. Sabi niya, gata sa umaga, gata sa tanghali, at gata sa gabi. So, sagana sila sa ulam na ginataan. Sabi niya, natumba na, pero yung bahay, amazing talaga. Siguro aram ng Panginoon talaga na wala kang pampagawa ng bahay, sabi niya ganon. Pero po mga kapatid, talagang minimake sure namin ni Dad na safe ang aming mga magulang kahit na kami ay malayo. Yan ang lagi naming panalangin sa Panginoon sa tuwing kami ay nananalangin na, Lord, gawin niyo lang na malusog ang aming mga magulang. Talaga kami, maglilingkod kami ng mabuti, basta't sila ay kaya pag umuwi kami mga kapatid, minimake sure namin na 2 linggo. 2 linggo kasi, and divided equally yan mga kapatid. Kasi kapag 13 days ka doon sa kabila, tas 10 days ka lang doon sa, ay nako, iba na yan. Kaya sabi na, parang hindi naman equal yan. Sabik na sabik sila kapag umuwi kami mga kapatid ko. At minsan excited kaming umuwi pero napakasakit din bumalik agad. Bang iwanan mo yung mga magulang mo. Tapos balik ulit sa dati. Sobrang lungkot yun si Papa kapag nagbabay ka sa kanya, tatalikod na agad yan siya. So, alam mo na yun na may paano-ano na yun, may paluha-luha na. So, ganyan ang mga magulang, mga anak. Huwag natin silang paranasin ng mga pang-aabuso na kagaya niyan. Kasi hindi, nasasaktan din ang Panginoon kapag ginawa natin yung mga bagay na yun sa kanila. And ito pa, wag nating i-compare ang ating mga magulang. Ay, sana na lang, yung magulang na lang ni Ate Laika yung naging magulang ko. Hindi, wag nating i-compare ang ating mga magulang. Yes, meron silang iba't ibang skills at meron din silang iba-ibang kakulangan. Wag natin silang i-compare mga anak. Kasi malay mo, ang ipinagkaloob pala ng magulang mo sa'yo, yun na yung best nila. Di ba? Di ba natin nakikita na, ay, ito na yung best ng magulang ko, lahat na ibinigay niya sa akin. Bakit mo pa sila i-compare? Huwag nating iparinig yun sa kanila na gusto na lang natin magulang ni ganyan kasi mabait, kasi mayaman. So, hindi yan about that mga kapatid. May purpose ang Panginoon kasi wala ka pa, nandyan na sila eh. Bago ka pa inisip ng Panginoon, sila muna ang nauna. Inihanda na sila ng Panginoon sa pagdating mo. Kaya wag kang para kang regalo na hindi nila ina-expect, parang ganon, na mararanasan nila ang hindi paggalang sa iyo mga kapatid. Kaya nga, habang sila ay, sabi ko nga, tayo ay lumalaki, sila din ay natututo. Akala ko dati mga kapatid, ang mama ko ay immortal. Ito, kwento, wala po kasi talaga akong may kwento, puro lang sa mama ko. Akala ko siya ay immortal talaga. Kaya, bago ako matulog, gising pa siya. Iihi ako, gising pa rin siya. Pagising ko, nauna pa rin siyang nagising. Sabi ko, di talaga natutulog tong mama ko yata. Ganon. Ngayon na nanay na ako, hindi ko din talaga mapagkasya sa buong umaga ang mga gawain ko. Kaya late na rin matulog or mas maagang natutulog. Ito na. Dito ko na naunawaan. Kahit di pa in-explain ng mama ko sa akin, naunawaan ko na. Kaya sa mga gustong maging nanay dyan, antayin nyo ang tamang panahon na ipagkakaloob ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong magmamadali. Hindi madali ang maging isang magulang. Kung bata kang naging magulang, anong ituturo mo sa mga anak mo? Kailangan mo silang turuan. Hindi mo hahayaan na bahala ng sanlibutan magturo sa kanya. Ikaw yung partner ng Panginoon. Ikaw ang magtuturo nun sa kanya. So yun mga kapatid, no? Mga anak, deserve ng mga magulang natin na sila'y ating irespeto sa lahat na antas ng buhay. Kahit na parang yung kapatid ni Dad,
Kapag ka nakapagbigay na siya, tulog-tulog na lang siya sa bahay. So, hindi po, sabi ko, iba rin yung training sa amin mga kapatid. Kaya minsan, pag nag-uusap kami ni Dad, bakit ba ganyan? Sabi niya, Mami, unawain mo, iba yung training sa kanya-kanya nating tahanan. But then, kailangan pa rin nating sabihin yun sa kanila para matutunan nila. Kasi sino ang magsasabi nun sa kanila? No? Kapag tumira sila sa ibang, ako kasi mga kapatid, bukod sa madalas akong wala sa bahay namin. Nung high school ako sa El Nido, ay tumira ako sa bahay sa pastoral house. Ang naging magulang ko ng 4 na taon habang ako ay nag-aaral ng high school is mga pastor na naka-assign doon sa pastoral house. Ako ang tagalinis, kaya wag niyo na akong pigilan pag naglinis-linis ako kasi parang naging routine na yun ng katawang ko talaga yung magwalis, maglinis sa church. Tapos nung naging diakono pang mama ko sa church, ay pag wala siyang time maglinis, o di ako naman ang tagalinis. Pero sobrang saya ko kapag ginagawa ko yun. Kaya pag namimiss ko yung mga dati ko pang ginagawa doon. So yun mga kapatid, ang ating lalong higit ang ating mga ina, kasi ang tindi talaga ng mga pain nila. Maging tao lang tayo sa mundong ito. Mailuwal lang tayo sa mundong ito. Next. Ang pagwawalang bahala ay isa ring pang-aabuso. Ayan, mga anak, pag-uwi ng bahay, dadaanan lang ang nanay. That's masakit. Batiin or uuwian, aalisan, ganyan lang. Masakit yun sa magulang. Kahit ako nga mga kapatid, yung kapatid ko, daanan lang ako ay makaka-receive siya ng mga sermon talaga. Kaya yan yung advocacy namin ni Dad sa aming sambahayan lang, sa aming mga kapatid, na may lagi kaming may meeting, lagi silang may paalala galing sa amin na kapag respeto, kamustahin ng magulang. Sa isang linggo, tinakamusta ko, nadalaw nyo ba si mama? Ganyan, ate, wala kaming gasolina, hindi namin madadalaw. O sige, ibibigay natin ang panggasolina, ang pangmerienda nila para lang sila magkita-kita. Kasi hindi po namin magawa, malayo po kami. Kaya kayo mga anak na andyan lang sa tabi nyo yung mga magulang nyo, treasure nyo yan. Ay, ang sitwasyon nyo, pangarap yan ng ibang mga anak. Ako gusto ko lagi silang kasama, pero lagi akong nahihiwalay sa kanila. Iniwan ako ng mama ko dito sa Manila, hanggang hindi niya sinabi na dito na pala ako, na dito na ako mag-aaral. Nabuhay lang ako na gustong-gusto ko silang kasama, pero lagi akong nahihiwalay. Hanggang sa nandito na rin ako nag-work. And kung may pagkakataon lang, may means lang na marami, gusto namin umuwi ng mas maraming panahon sa kanila, pero isang beses lang talaga sa isang taon. Kaya yung uwi namin mga kapatid, grabe, pinaghahandaan namin yan kasi gusto naming maibigay yung best para sa aming mga magulang. Siksikan yan mga kapatid, pag nakauwi kami, siksik kami sa magulang, hindi kami magkakatabi ni Dad pag natulog. Lalo na ngayon, yung uwi namin ngayon is 1 week lang, ay nako, Dad, doon ka muna, tabi-tabi sa magulang. Kasi mga kapatid, pag ino-observe ko ang magulang ko, nakulubot na ang balat nila. Grabe talaga ang bigat ng loob ko. Ewan ko nararamdaman nyo ba yun mga anak? Na-observe nyo yung mga magulang ninyo? Lalo na yung mga pag magulang mo farmer. Pag umuwi na ako sa amin, grabe na talaga. Ino-observe ko kamusta ng kamay ni mama, paa ni Papa, kasi lagi siyang naglalakad papunta sa bundok Kaya minsan nung nagkasakit siya, yung sugat-sugat yung paa niya, lahat ng tsinelas na gusto niya, sige pa kung ano makakaabuti sa paa mo. Kaya yung andyan yung mga magulang niyo sa tabi niyo mga anak, i-treasure niyo yan. Blessing yan ng Panginoon sa inyo. Minsan kasi pag andyan na sa atin, parang nakasanayan na lang natin. Parang hindi na tayo, parang wala na lang. Na alam natin na andyan sila, So, kaya nung nagkasakit yung mama ko, mga kapatid, grabe talaga, parang masakit yung katawan ko, hindi ako makapag-work, hindi ako sa bahay, irritable ako. Kaya sabi ko, ibigay talaga natin sa kanila ang best natin kung sila ay still kasama pa natin. At lalo na yung mga anak na nandyan pa rin sa puder ng magulang, wala kayong ibang gagawin to obey them. Yung mga binata na nagka-work na,
malayo na sa magulang, may sarili ng tahanan, wag pa rin natin silang, habang nire-reach natin yung mga pangarap natin, pwede naman yun, nakasama natin ang ating mga magulang. Iparanas natin sa kanila na binless tayo ng Panginoon eh. Ngayon naman ay ibalik natin ang pagpapala sa ating mga magulang. At the same time, yung mga may asawa na may magulang pa, nung ikinasal po kami ni Dad, talagang takot ang mama ko kasi kasi po, hindi ako panganay, pangatlo ako, pero ako yung unang nakagraduate sa family. So, ibig sabihin, para na rin akong panganay. Ako ang nagbibigay, ako ang tumutulong most of the time. Si Dad naman ay panganay sa 10 magkakapatid. Takot na takot sila, di na kami matulungan, di na kami mabigyan. Pinatunayan namin sa kanila mga kapatid na mali ang iniisip nila. Kahit na may pamilya ka na, still you can respect and love your parents pa rin at the same time. Kahit na physically detached ka na sa mga magulang mo, wala ka na sa tahanan, still, pwede ka pa rin maging financially na support sa kanila. Mapalad lang yung ibang mga anak na ang mga magulang ay nagsisikap para pagtanda nila, wala nang aasikasuhin, gagawin ang mga anak nila sa kanila, secured na sila. Pero it doesn't mean na di mo na sila kakamustahin kasi mayaman naman na sila. Kailangan pa rin nila ng pagkalinga ng anak. Kaya mga kapatid, i-treasure natin talaga yung mga panahon, yung mga pinagkakaloob ng Panginoon sa atin na mga magulang. Huwag natin silang aalisan lang, uuwian lang. Tayong mga may pamilya na. Chance yan mga kapatid. Tayong may mga pamilya na may mga magulang pa, it's a chance na ipakita natin yung pagmamahal sa ating magulang as an example sa ating mga anak. No, kahit hindi mo nasabihin sa mga anak mo, nakikita niya kung paano mo mahalin ang magulang mo. So chance yan na binibigay sa'yo ng Panginoon na makita mismo ng mga anak mo na hindi mo lang sinasabi sa kanya na igalang mo ganyan, nakikita mismo nila na ikaw ginagawa mo ang paggalang sa iyong mga magulang. So mabuti ang Panginoon mga kapatid. Kasi pinagkakalooban nila tayo ng mga godly parents. Ayan, sabi dyan, maaaring ang mga gumagawa nito ay ang kanilang mga anak, asawa o maging ang mga apo. Ito ang nakakalungkot mga kapatid mo. Wala nang pinakamasakit na sakit na dulot ng taong pinakamamahal mo. Tama? Wala na pong pinakamasakit na sakit na idinulot ng taong minahal mo talaga. So kapag sinaktan nyo ang mga magulang nyo, kayo kasi ang pinakamamahal ng mga magulang nyo kayong mga anak. Pag sinaktan nyo sila, yan na ang pinakamasakit na, yan na yung matinding pain na kanilang mararanasan. Sabi dyan, nung maliliit pa tayo, wag nating isipin na yung pagdidisiplina, wag nating isipin na yung mga magulang natin nag-e-enjoy sila na paluin tayo, nasaktan tayo. Mga anak, grabe, sa panahon, si Pen talaga, ako talaga ang hindi na namamalo. Siguro po nanay, no? Dahil nanay, ako talaga ang hindi namamalo, pero kapag matindi na ang ginawa niya, sorry anak, sabi ko, hindi ako nag-i-enjoy na paluin siya. Masakit yun sa nanay. Masakit sa magulang na pumalo ng anak. Huwag niyong isipin mga anak na nag-i-enjoy naman ng nanay ko na paluin ako. No. Masakit din yun sa kanila. Pero kailangan nilang disiplinahin tayo. Kasi utos ng Panginoon yun sa kanila. Masakit. Hindi sila nag-i-enjoy mga kapatid, no. Eto, may babasahin po akong verse dito sa John 19:26 to 27. Kung may mga Bible kayo, samahan niyo po ako mga kapatid. John 19:26 to 27. Sa verse na yan, sabi dyan, when Jesus therefore saw a mother and a disciple whom he loved, standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son."
Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. Even si Jesus, mga kapatid, mga kabataan, ang example natin ito ay ang Panginoon. Meron bang nakaranas ng pain na naranasan ng Panginoon? Siya lang ang nakaranas ng matinding pain. Pero despite doon sa pain na naranasan niya, hindi niya nakalimutang ibili ng kanyang nanay. Tiniyak pa rin niya, mga kapatid, na pag siya ay nawala, magiging ligtas, magiging may mag-aalaga sa kanyang ina. Di ba? Nakaranas si Jesus, matindi na yung pain na naranasan niya, pero hindi niya nalimutan ang kanyang nanay. Ibinili niya ang kanyang nanay sa mga disciples kay John. And then sinicure niya na pag siya ay wala na, magiging safe pa rin, magiging maayos pa rin ang kalagayan ng kanyang ina. So, tayo rin ganun, mga anak. Meron bang matinding pain na nararanasan tayo na pwedeng maneglect nating igalang at i-honor ang ating mga magulang? Wala. Ang example natin dito ay si Jesus. Siya na ang may pinakamatinding pain na naranasan. But despite of that pain, hindi niya pa rin nakalimutang erespeto, igalang at ibili ng kanyang nanay. Gusto niya pa rin na sa kabila ng mga failure natin, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, please, lingunin natin ang ating mga magulang, lalong higit ang ating mga nanay. Lingunin natin sila sa lahat ng sacrifices nila sa ating buhay. Malinaw na tungkulin ng mga anak na tulungan ang kanilang magulang kung sila ay naghihikahos ayon sa kanilang kakayahan. Hanggat, yun nga yung sabi ko kanina, mga kapatid, na hanggat mga anak, nasa poder pa tayo ng ating mga magulang, tayo ay sumunod sa kanila. Pag tayo naman ay may work na, hindi pa rin yung dahilan para sila ay ating kalimutan. Maging kung tayo man ay magkapamilya na, huwag nating kakalimutan ang ating mga magulang. Kahit tayo may pamilya na, napatunayan namin yan ni Dad, kahit malayo kami mga anak, yung simpleng tawagan mo lang sila, kamustahin mo sila, yan ay mga simple lang sa ating mga anak, pero sa magulang, mahalaga yan sa kanila. Na kapag nagkwento sila, nandun kang nakikinig, isa yan sa mga bagay na nagpapasaya sa ating mga magulang. Ang pangunahing ugali ng pang-aabuso sa mga matatanda ay yung kawalan daw ng paggalang at pagpapahalaga sa kanila bilang nakatatanda. Alam niyo po, yung simpleng lang mga anak, yung sa sasakyan, sa train, yung simpleng pagpapaupo lang sa mga nakatatanda, ay isang sign na ikaw ay ipinalaki sa magandang pamilya, na may takot at pagmamahal sa Panginoon. It's not about them, di mo naman sila kilala, it's about you. Kung paano namumuhay ang Panginoon sa buhay mo. At ano yung values na pinanggalingan mo mula sa iyong tahanan. Sa ibang mga lugar naman, kapag ang isang tao ay umabot na sa isang tiyak na edad, ito na kapag sila ay matanda na, para bagang sila ay wala ng silbi. Kasi mahina na sila. No. Still, matatalino pa yan sila, mga kapatid. Minsan, pakinggan nyo yung mga kwento nila. Mas punong-puno na yan ng wisdom dahil sa mga karanasan nila sa buhay na naranasan nila. At hindi naman nila yan, kumbaga yung mga karanasan nila, it's a protection sa atin. Kung papakinggan natin sila, yung mga karanasan nila ay ayaw nila yung maranasan natin. Yung mga karanasan nila ay ito yung mga bagay na magiging lesson, parang book na ituturo nila sa atin ng mga anak. Kaya makinig tayo sa kanila kasi meron pa ring wisdom ang Panginoon na ipinagkakaloob sa kanila. And ito pa, sino ba dito yung mga anak na humihingi pa ng advice sa magulang? Minsan, alam mo mga kapatid, masarap din na sabi ko nga sa mama ko nung ikinasal ako, nasabi ko sa mama ko na, Ma, sino ang gusto mong i-invite? Aba, tinanong namin yung nanay namin ni Dad parehas. Ay nak, gawin mong ninang si ganito, ganing mo si ninang.
Hala, yung kasal po namin mga kapatid, parang reunion nilang magkakaibigan. Nagkita-kita sila doon, pero dahil gano'n na lang ang pag-ibig namin sa aming mga magulang, sige, nilista namin sa dami-dami na ng mga ninang namin. At sila yung nag-a-update sa mga ninang namin kung ano nangyayari sa amin. Hindi naman namin nakakausap po yung mga ninang namin, pero dahil friends sila, sila ang nag-a-update doon. So, yun na, naging reunion na nila. Pero, since yun yung gusto nila mga kapatid, ibigay natin kung kaya naman. No, ibigay natin sa kanila kaligayahan yon, at ang kaligayahan ng mga magulang ay treasure ito sa atin. The fact na mapaligaya natin sila ay nag-iiba ang aura kasi ng anak eh. Tingnan mo yung aura ng isang tao, kung ano siya ngayon. Dahil yan sa values niya. Dahil yan sa pagrespeto niya at paggalang sa kanyang mga magulang. Itinuturing silang mga taong wala nang maiambag. Yan. Alam niyo po, na-amaze ako dito sa ating mga elderly. Sila ay nauuna pa sa church. Kaya nung nakapunta ako dati ng bahay sa mga kapatid, ala, holding hands pa yung matatanda, ang aga nila sa church. Kaya sabi ko, Dad, grabe. Grabe yung ano nila. Kaya tayong malalakas, tayo pang nalilate. So, inspiration talaga yung ating mga elderly. Nandyan sila para maging inspiration sa atin. So, ano ang inaasahan ng Diyos mula sa atin? Ang pagpaparangal at paggalang sa matatanda ay paglilinang ng damdamin o ugali, ng paghanga at paggalang sa isang tao, ang pagiging maalalahanin at mapagbigay at pagtrato sa kanila ng may wastong pangangalaga, respeto, pagsunod at kabutihang asal. So, lahat ng yan deserve ng ating mga magulang. Ayan, yan ay marami pa yan mga kapatid sa Bible, pero nilagay ko lang ay 3. Si Abraham, Moses, and si Noe. Sila ay mga matatanda na sa Bible, pero bakit pinili sila ng Panginoon? Binigyan pa rin sila ng wisdom. Sila pa rin ang napili. Pwedeng, si Noe, inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng ark. Pwede naman yung iutos sa mga younger, which is masigla, maliksi pa ang katawan, but see, even God, ino-honor ng Panginoon ang mga elderly, yung mga nakatatanda. Sabi diyan mga kapatid, bagaman nawalan na ang ilan sa kanila ng sigla, hindi sila isinantabi ng Panginoon. So, actually, natutuwa din ako sa mga bansa. Alam niyo ba kung meron ako napanood na bansa na yung mga worker nila, mga elderly, nalimutan ko lang kung anong bansa iyon. Pero sabi ko, thank God na meron pa ring mga country na ganon. Sa halip, binibigyan niya sila ng natatanging biyaya at karunungan. Kaya, ayan, kahit sa kanilang edad, hindi yon, in spite of their age, hindi yon basihan na maging wala silang ambag na. Sa halip, ang Panginoon ay nagbibigay pa rin sa kanila ng biyaya at karunungan. Mga anak, pumupunta tayo sa ibang tao para sa mga advices, ano bang gagawin ko ganyan. Nalilimutan natin ang wisdom ng ating mga magulang. Balik tayo sa kanila. Alamin natin yung, hindi naman natin kailangan i-obey lahat, pero meron talagang wisdom kung tayo ay makikinig lang sa kanila. Ayan, sabi din ni Mrs. Ellen G. White, mga kapatid, sa aklat ng Daughters of God, sa pananagutan ng bawat anak ang pagpapabaya sa pangangalaga ng kanilang magulang at pinapansin ng Diyos ang anumang pagwawalang bahala sa kanilang mga magulang. Sabi yan ng ating propetisa, mga kapatid. Mga anak, merong gantimpala ang mga anak na nare-respeto, vina-value, ino-honor ang mga magulang. Long life at magiging matiwasay ang buhay mo sa ilalim ng habang ikaw ay nabubuhay. Ayan, dinadala ba sa kanila yon sa mga elderly daw natin na hindi na nakakapunta ng church, dapat dalawin sila, dalhin sa kanila ang huling hapunan, maranasan nila yon. But nga, sinabi ko sa inyo na
Ang mga elderly natin dito sa church, grabe, nauuna pa sila sa atin. So, tinatawagan tayo ng Diyos ngayon sa oras na ito na parangalan ang ating mga magulang at igalang ang mga matatanda. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, mga anak, mga kapatid. So, sino tayo? If God's honor our elder men, kung ino-honor nga ng Panginoon ang ating mga nakatatanda, sino tayo para hindi din i-honor sila? Sapat na yon, enough na reason yon para igalang din. Ano man ang pagkukulang nila, ano man ang kanilang pagkukulang sa atin, patawarin natin sila at deserve pa rin nila na igalang sila. Sabay-sabay natin tong basahin, mga kapatid. Yun na nga. Kung ginagalang sila ng Panginoon, enough na talaga tong reason para igalang din natin ang ating mga magulang. Mga magulang, salamat sa inyong inspirasyon. Kaming mga anak ay kailangan din namin ng matinding pag-unawa na galing sa inyo. By God's help, sana maingatan nating banal, ang banal na utos ng Panginoon, ang ikalimang utos ng Panginoon sa atin. Yan lang po, and happy Sabbath.